Hi guys! Kamusta po kayo lahat? Ako nga po pala sila Stella Micaela Taro. So ngayon ay titignan po natin kung kaninong energy makukuha natin sa collective love reading, okay? Paalala lang po ha, hindi po lahat makaka-resonate. Take what resonate and leave what doesn't. At sa mga gusto mo pa private reading, message nyo lang ako sa Facebook or Instagram. Nasa description box below, okay? Yan ang overall energy ng mga nanonood ngayon. Kaninong energy ito makukuha natin? They're exhausted watching your reruns. O sa sinasabi ko dito, ay sa nakikita ko dito, meron ditong napapagod na. Parang pagod na sila. Yan. Tapos parang walang accountability and may mga siguro may mga nangyari sa buhay nyo na paulit-ulit na lang. Yung parang routine na lang ba siya. And pati yung mga guides nyo napapagod na din sa inyo. Kasi alam mo yung nasa harapan mo na pero in denial ka pa. And sa nakikita ko na alam mo na yung mga sagot sa katanungan mo pero in denial ka pa rin. Ayan o, may mga napapagod, nako-confuse, ganyan. And parang pattern na yung nangyayari sa inyo. Ganon. So, tingnan pa natin. Tsaka parang dami excuses, ganun. Yun yung pagod na yung energy nyo, ganun. Tingnan natin. Ano ipapakita sa love life collective. Guys, don't forget to hit like and subscribe ha. Para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Love life ng collective. Oh, meron ditong mga broken hearted and broken family. May nasasense ako ganun. And may mga natatakot dito na maging broken family. Okay. And sa nakikita ko, parang may biglang papasok sa buhay nyo or bigla makikipag-date, ganun. And mapapagastos, ganyan. May tuloy-tuloy yung pasok ng pera pero mabilis siyang mawawala, ganun, sa inyo ng person mo. Pero ikaw, hindi ka nag-give up, ganun. And meron dito okay yung kaperahan, kahit na yung mga nawalang pera from the past, babalik at babalik yun. And mas focus ka ngayon sa finances mo, sa career mo. At sa nakikita ko sobrang busy ng energy, ganun. And yan, may mga iniiwasan at tingnan natin, i-clarify natin itong mga iniiwasan mo. Okay, mga tinatamad makipag-usap, ayaw makipag-usap, may mga delay when it comes to communication kayo ng person mo. Baka may mga kailangan kayong pag-usapan pero ayun yung pag-usapan, iniiwasan nyo ganyan. As nakita ko dito, meron ditong malalapit sa inyo na ayaw nyong kausapin kasi focus nga kayo sa work. Ganyan, ayan o. Pero may nakita ako ditong improvement, relocation. Ayan, ang ganda. Tuloy-tuloy yung pasok ng pera mo. So, baka nga ganun, yung hindi ka na masyadong nakikipag-usap kasi focus ka na lang sa sarili mo, you're loving yourself, ganyan. And pati love life mo na apektuhan, wala ka masyadong tulog, nag-overthink ka, ganyan. And meron ditong tao na parang iniiwasan mo, iniiwasan ka. Mabait tong taong to, may gusto sa'yo, actually, mabait to. Ayan, so may communication na paparating, biglaan. Parang magugulat ka na lang, may sasabihin tong taong to. Or magta-travel tong taong to papunta sa'yo. Bigla na yan, no? So, bagong tao to, papasok sa buhay mo. So, baka busy lang, ganyan. Maraming ginagawa and nag-overthink din siya. Pero bigla tong tatawag or makikipag-usap sa'yo. Sino to? Ayan, may mga kontrata ka dito iniisip, nag-overthink. Ayan. Parang nawawala ng pag-asa, pagod na, ganyan. So, tingnan pa natin. Tingnan natin ang energy ng love life. Napapakita sa love life ng collective. Ang hirap i-shuffle nitong bagong cards ko. Malalaki kasi, ganun din na natin. Okay.
energy ng love life ng collective. Kaya natin. Okay, so moving. Oh, see? Sabi ko na nga ba, meron ditong relocation na magaganap or ano ba, tanan talaga. Or ano ba to, mag-move in na ba kayo ng person mo. Pero meron dito na siguro busy lang and ayun nga, may nare-reject dito. Parang may mga nag-ghost, inignored. Ayun o, parang, ayun o, wag na ganun. Parang kinancel, ganyan. Scarcity tactics. So, may mga excuses, ganyan. Ayan, may nag-i-stock sa'yo. Ayan. So, baka may magta-travel dito, ganyan. May magta-travel ba? Baka surprise ka ng person mo. Naku, curious ako. Energy na love life. Jackpot, ayan. So, ayan, sabi ko na nga ba, sabi ko kanina, okay yung kaperahan mo, may blessing na paparating, and siguro tuloy-tuloy yung pasok ng pera, or, tawag dito, parang may nakikita din akong pregnancy, so mag-ingat lang. And ayan, meron din pamana. Ayan, may pamana ako nasisend. So ayan, baka yung mga hindi mo na-expect na magbabayad ng utang, ay hindi nagbabayad ng utang, magbabayad na sa'yo ng utang. So ayan. Ayan. And like sa sense ko, sabi ng person mo, parting sa person mo, alam mo yung jackpot siya na meron siyang ikaw at ikaw din, ganon. Basta may paparating na blessing sa inyo. Abundance. Tingnan natin anong nararamdaman sa'yo ng person mo na nasa isip mo ngayon, okay? Okay, so itong taong to, medyo may pagka-obsess, na-obsess siya sa'yo, and nagiging toxic na, which is hindi maganda. May sense ko na obsession. And nag-iisip-isip tong taong to, nagpapakatalino, iniisip-isip ba niya, tama ba yung nararamdaman niya, ganyan. And parang wala siya sa sarili, ganun. Parang lutang, ganyan. Wala masyadong sasabihin. And 8 of Pentacles, busy to sa trabaho. But ano yung cards ko? Ayan, busy siya sa trabaho, hindi rin siya makapag-focus kasi reverse kanina. Ang dami niyang ginagawa, tinatanggal ka sa isip niya, pero ikaw pa rin yung iniisip-isip niya. Ayan. Ayan. Pero nagmamatigas to, or ikaw, and parang nagka-create siya ng boundaries at ikaw kasi sa nakikita ko, yun nga, nagiging obsessed siya, which is hindi maganda. Ayan, no? Pero may communication na paparating. May pag-uusap, gusto niyang kausapin ka, gusto kanya makita, gusto niya mag-travel. Alam, gusto kanya kausap. Ganun. Ayan, may transformation, may new beginning na paparating sa inyo, and magsisimula kayo ulit nitong taong to. And parang nabuhayan siya ng loob, nagbigyan siya ng pag-asa when it comes to his or her love life, kasi nung nakita kanya na, alam mo yung parang sumuko na siya sa pag-ibig pero andito pa rin siya. Ayan. Pero medyo nagdadalawang isip pa tong taong to, naguguluhan siya. Ayan, naguguluhan siya. Puro pag-iisip. Pero may nakita akong celebration, baka may magbo-birthday dito, may celebration, may mga party, and masaya siya din nakasama ka, ganun din. Ayan. And ito sa trabaho, medyo hindi nga siya naman nakakapag-focus. And sa nakita ko, alam mo yung hindi siya sigurado. Pero ikaw, ayan, focus sa kaperahan mo. Meron din isang tao dito nagkakagusto sa'yo, very passionate sa'yo. Ayan, magandang kaperahan mo, dinededma mo lang siya, like, bahala ka dyan, ganyan. Pero may nakikita naman ako itong partnership sa inyong dalawa. At kung maging tuloy-tuloy yung kayong dalawa, magiging okay din naman. Mutual naman yung feelings, ganun. And may happiness ako nakikita, ganyan. Ayan, so, kailangan nyo lang balansehin yung mga bagay-bagay.
And ayan, nakikita ka niya asawa mo na very career-oriented, masipag sa trabaho, and masaya kasama. And binabalance niya kasi mga bagay-bagay, hindi lang sa sa'yo, pati din sa buhay niya, sa work niya, in general, ganyan. Yan yung nararamdaman niya sa'yo. So, tingnan naman natin ikaw, ano nararamdaman mo sa kanya. Ano nararamdaman mo sa person mo. Ikaw, nag-aantay ka lang. Ayan, nag-aantay ka lang sa pag-uwi niya, pagdating niya, sa message niya. Ayan, puro ka pag-aantay. LDR ba kayo? Pero ikaw, parang gusto mo lumayo. Gusto mo mapag-isa. Ayan, kasi parang nakikita mo yung mas magandang opportunity pa. Ganun. Or iba. Parang feeling mo mas deserve mo pa yung better, ganyan. So, gusto mo lumayo. Ganun. Nasasaktan ka. Kasi baka siguro may nangyaring third party from the past or may involved sa third party, ganyan. And nasasaktan ka, ayan. And nakikita mo kasi siya, parang ang bagal niya kumilos kasi focus din siya sa kaperahan niya. At ikaw din siguro to, focus din sa kaperahan. Pero stable tong taong to, stable siya. Like, when it comes to stability, finances, provider, ayan. So, ikaw, ang daming lumalapit na tukso sa'yo. Kahit iniiwasan mo, ang dami. Maraming nagkakagusto sa'yo, ganyan. So, ayan. And, nakikita ko din dito na mahal mo siya. And, nakikita ko naman dito, ikaw, sobrang bait mo. And, mahal na mahal mo siya. Ayan, yun yung nakikita ko. Punong-puno yung emosyon mo. Kahit nasasaktan ka. And masaya ka sa kanya, and alam mo yung hindi kayo nag-aaway, masaya kayo palagi, ganon. Positive naman. Baka may mga, ayan, so, ayan, ayaw mo lang siguro ma-stuck. So, ayan, medyo, or stuck ka pa sa past, kaya siguro naguguluhan ka, gusto mong lumayo, kailangan mo ng pakawalan ng past, ganyan. And marami ka kasing dala-dala na baggages and burdens, so, advice ko lang sa'yo, tanggalin mo na yan, mag-cleansing ka, mag-move on ka na, gano'n. Ayan, no? Sa Queen of Cups, siguro, Cancer, Pisces, Scorpio ka, or isa sa mga Venus mo, gano'n. And nakikita ko may na-manifest mo itong taong to. Dream man mo siya, gano'n. Ayan. And sa nakikita ko, lahat na ma-manifest mo, nangyayari. Ayan, no? Ten of Pentacles, so nakikita mo na siya as a long-term partner, long-term commitment, and then date to marry ka kasi. Ayan, so baka lang may mga tinatago ka sa kanya or may mga nangyari na panloloko from the past. So natatakot ka ng maloko. Ganun yung nasa-sense ko. Ayaw mo nang maloko, ayaw mo nang masaktan. Ganyan. So okay lang yan. It's normal. Tingnan natin. Anong pwedeng paparating sa connection nyo? Possible outcome ng connection nyo. Malabas na. Okay, Page of Swords. So, meron ditong may message na paparating. May pag-uusap. May pinag-iisipan kayo, dalawa. I-clarify natin ano to. Okay. Knight of Swords. So, ano ba ito pag-iisipan nyo? Puro pag-iisip. May siguro may pinaplano kayo na negosyo, ganun. Or may pag-uusapan kayo about negosyo or travel. Ganun nakikita ko din natin. Ano ba ito?
Ayan. Okay. So, baka may pagkausapan kayo, baka medyo may pagka-toxic, controlling, ganyan. May nakikita kasi ako na patay, obsession, ganun. Baka dun din papunta. Ayan, Knight of Wands. Pero may nakita pa akong ibang nagkakagusto sa'yo, Ayan. So, may masasaktan dito kasi marami nagkakagusto. And very passionate itong isang taong nagkakagusto sa'yo. Ayan. Baka may ma-involve dito sa third party in the future. So, ingat na lang. Five of Pentacles. Ayan. Medyo may mag-a-act dito ng cold or ingatan din ng mga finances. Or baka dito may maka-feel na nagiging cold na, nagbabago na. So, ayan. Pag-usapan nyo. Ayan. Six of Cups. So, nakikita ko baka kababata nyo to, ganyan, or mamimiss, alam mo yung nagpapamiss lang, ganyan, nagpapabebe, nagpapalambing lang, ganyan. So, tingnan nyo, baka nagpapabebe lang. Ayan, the Hierophant. So, meron dito baka, alam mo yung gusto na ikasal, baka may marriage, may wedding ako nakikita. Ayan, no, Nine of Wands. So, medyo may nagmamatigas pa dito. Ayan. Nagpapabebe nga. Ayan, the Chariot. Pero, ano naman din, magiging maayos din naman. And may success akong nakikita, may pag-uusap, ganyan. Ano ba nangyayari sa inyo? And sa nakikita ko din, parang determinado din tong taong to. Ayan, o. Determinado siya sa'yo, and kailangan nyo i-clear ano ba talaga ang gusto nyo at magpakatotoo kayo sa isa't isa. Kasi mahirap yung pabugso-bugso ng damdamin. Okay? Ayan, Seven of Cups. May mga kailangan kayong pagdesisyonan. Marami kayong kailangan pagdesisyonan. Ayan, nagdadalawang isip. Ba't ganito yung mga energy ngayon? Alam nyo guys, kasi Uranus and Gemini. So, tignan nyo kung nasan ang Uranus sa inyong natal chart. So, tingnan pa natin ano ang sa love life. Sa love life ng collective. Ay, isa lang po. Keep the promise you made to yourself. So, sinasabi dito, kung ano man yung pinangako nyo sa sarili nyo o sa isa't isa, panindigan ninyo. Alam mo yun? Pero, syempre, ang nasa-sense ko dito, wag mong pabayaan sa sarili mo. Isipin mo pa rin sarili mo. Hindi porket may partner ka, mas iisipin mo siya. Ganon. What if it works? Ayun, i-try nyo lang. Kasi, baka may mga pinag-iisipan kayo or may mga hindi sigurado dito sa connection. So, paano nga kung nag-workout siya? Ganun. So, tumaya ka na. Pero, syempre, create ka rin ng boundaries and respect yourself, respeto niyo isa't isa. At, ayan. Mas mahalin ang sarili. Ganun. Okay, tingnan natin sa career. Career ng collective. Mga napapagod sa trabaho. Ayan. So, ingat lang kasi may nasense ako maraming naiinggit sa'yo. Nagsiselos dyan sa trabaho mo. Siguro nakaka-travel ka. And marami ka nagiging kaibigan dyan. At maganda ka makipag-usap, makipag-interact sa ibang tao. Ayan. So, may pagsiselos. So, ayan. Medyo nakaka-stress lang. Baka nai-stress ka or nakaka-stress. Pero nakikita ko sa mga susunod na araw at linggo, magiging maayos din naman. Ayan, so ingatan mo lang yung health mo kasi baka magkasakit ka, kakatrabaho. So, ayan, wag lang masyadong abusuhin ang katawan at sarili. At may mga kaibigan naman na handang sumuporta sa'yo at may mga susuporta at susuporta naman sa'yo dyan. Ayan, no, puro communication. Baka kailangan pa makipag-communicate more with your colleagues. And siguro nakaka-stress kasi nagtatrabaho ka pero napupunta lang sa pamilya.
ang kaperahan mo. So, ayan, magtira ka rin para sa sarili mo. And meron dito isang lalaki, siguro boss mo to, na natutuwa sa performance mo, sa improvement, ganyan. And nakikita ko din may nagkakagusto sa'yo sa trabaho. And sa nakikita ko na may mga tutulong-tutulong sa'yo. Ayan. Ayan, medyo pagod ka lang, ganyan. May nakakamiss sa'yo. Sino ba yarn? Ayan. Tingnan pa natin. Papakita sa career general. Ay! Sa career general. Papakita sa career ng swept up, head over his falling in love, intense emotion. So, sa nakikita ko dito, baka masyado nyo minamahal yung trabaho nyo. And baka, alam mo yung mga tension. And sa nakikita ko, sa sobrang, alam mo yung sobrang mahal nyo na trabaho nyo, wala na kayong oras sa sarili nyo. Baka ngayong health nyo, ayan, ingatan nyo lang kasi mahirap din yung magkasakit. And sa nakikita ko din dito na parang ma-overwhelm ka sa trabaho, ganyan. And yun nga, may nagkakagusto sa'yo sa trabaho, ka-work mo, ka-department mo, and naano siya sa emotion niya. Parang sobrang intense, ganyan. Okay, so tingnan natin ang advice ni universe sa inyo. Ay! Eclipse of concealment. Navigate through the eclipse of concealment, understanding the circular nature of hidden faces and awaiting revelation. So, siguro, may paparating bang eclipse? Alam ko, eclipse, ano siya for 6 months. So, kung saan man yung Virgo nyo, tingnan nyo. And, may kailangan ng, may mga marireveal, ganyan, or kailangan nyo maging honest sa nararamdaman nyo. Siguro sa boss nyo, kailangan nyo magsabi ng totoo, or sa partner nyo, yun yung nakikita kong advice. And kailangan nyo mas maging understanding sa lahat ng bagay. And sa nakikita ko, merong opportunities na paparating sa inyo. And kasi nakikita nila yung potential nyo when it comes to career or love life. So, may mga opportunity paparating, may aamin, or may salary raise, ganun. Tingnan pa natin. Trust in yourself and in the universe, and have faith in the divine plan, and trust that everything is unfolding as it should. So ayan, so maniwala ka lang sa universe and just have faith kasi lahat naman na nangyari sa buhay may rason, and lahat, alam mo yung what is meant to be, it's meant to be. Ganun na lang paniwalaan nyo. Ayan, so huwag kayong mag-overthink. So ayun lang guys, maraming salamat po.